Patuloy na kinukundena ng Hands Off Our Children movement ang ginagawang recruitment ng CPP, NPA, NDF sa mga paaralan dito sa Pilipinas. Ang pinagtataka ng grupo kung sino pa ang tumutuligsa sa mga rebeldeng grupo ay sila pa ang sinasampahan ng kaso. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Taong 2023, nagsampa ang Nooy Bayan Muna representative na si Teddy Casino ng 2 million peso civil suit laban sa dating tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC na si Dr. Lorraine Badoy at dating intelligence officer ng CPP, NPA, NDF na si Jeffrey K. Eric Celis. Nag-ugat ang reklamo ni Casino dahil umano sa walang humpay na red tagging sa kanya ng dalawang nabanggit. Ngunit para sa mga magulang at ina na ang anak ay nabiktima ng illegal recruitment ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF, hindi nila lubos maisip na kung sino pa ang mga nagsasabi ng totoo ay sila pa ngayon ang may kaso at siyang inuusig. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Mary Frances Merveles na miyembro ng Hands Off Our Children movement, sinabi nila na ngayon lang nila nalaman na mayroon palang kasong red tagging na kakaharapin ang mga lumalaban sa terorismo at nagsisiwalat ng illegal recruitment na ginagawa ng mga rebeldeng grupo sa mga paaralan. Alam mo yung pag-file ng kaso na you have sleepless night, na hindi ka mapakali kasi because na inano siya ng red tagging. Ang iniisip ko, may kaso palang ganun. Paano kami? Kami nga ng mga victim na katulad ko, yung anak ko nawala, ngayon walang proof of life, walang location. Paano yung sleepless night ko gabi-gabi na naging biktima yung anak ko? Paano ba na ang naging sufferings ng bilang isa, bilang magulang, bilang pamilya? Ang nasabing pahayag ni Aling Mary ay matapos ang ginawang hearing sa Makati Justice Hall kaugnay sa kasong isinampa laban kina Dr. Badoy at Ka Eric. Si Aling Mary ay ina ni Francis Ern Merveles na dating estudyante ng PUP Santa Mesa na ngayon ay hindi pa rin mahanap ng kanyang pamilya kung nasaan o kung buhay pa ba ito matapos na ma-recruit ng teroristang grupo. Yung anak ko po kasi former PUP student ng Santa Mesa, siya po si Francis Ern Merveles. Na-recruit po siya, deceptive recruitment ng front organization ng CPP, NPA sa loob mismo ng university. So ang recruitment process na sa loob ng university. Para kay Annabel Sabado, hindi sila nagre-red tag. Anya, malinaw na ang mga organisasyong binuo ng CPP, NPA, NDF ay pawang panlilin lang. Nakikita ko kasi dito, if they can file the case, bakit yung mga magulang is hindi aware of that? So, ibig sabihin, lahat kaya nilang gawin, na lahat kaya nilang gumawa ng kaso para on their part, para maging biktima sila. Well, on the other hand, sino ba talagang biktima dito? Di ba yung mga magulang na kung saan nagsasuffer hanggang ngayon na nawawalang anak? Pangalawa, ang nakikita ko dito sinasabi nila ng red tagging. So, ano po ba ang basis nila na red tagging? Ang basis lang para sa amin kasi hindi naman kami nagre-red tag. It so happen na dito sa mga organisasyon na yon nanggaling ang aming mga anak at hanggang ngayon existing pa rin na nagre-recruit. Tungkol naman sa patuloy na pagsisinungaling ng mga kongresista na hindi daw sila illegal recruiter, ito ang reaksyon ng mga magulang. Sinasabi nga niya na hindi na sila nagre-recruit. Pero only to find out, may mga paraphernalia or sabihin na natin may mga bagay na leaflets na mga bayan muna and other organization na nakikita during the encounter. So paano mo masasabing hindi sila nagre-recruit? Nagtitinay siya na hindi siya nagre-recruit. Pero as part na naging part ang organization mo at naging part ka ng recruitment na nasira yung buhay, pangarap ng isang bata, you have your own responsibility. Di po ba? Ano yun? Naging part ka na ka ng bata na na-recruit, organisasyon nyo, umakyat sa bundok, wala ka ng responsibility nun? Samantala, natutuwa naman ang kanilang grupo sa ginagawang investigasyon ng Senado patungkol sa patuloy na illegal recruitment ng CPP, NPA, NDF sa mga inosenteng bata. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.